So hello no, ngayon no, ang pag-usapan nito tungkol sa mga pananampalataya ng bawat tao no na kanilang mga paniniwala sa bawat religion na iniisip nila na sa pamamagitan nitong pinapaniwalaan nilang taong ito ay maligtas sila. Na pinapaniwalaan ng Diyos na ito ay siya yung daan patungo sa Ama. Tapos direkta sila sa ganito, maliligtas sila. So maraming mga religion dito sa atin no na nag-iisip sa kanilang mga doktrina no na iniisip nila na yung mga pinapaniwalaan lang tao or sino man yun yung dahilan, kumbaga yun yung maghahatid sa kanila sa kaligtasan, yun yung magliligtas sa kanila pagdating ng panahon. So marami sa ating religion dito no. So babanggitin ko ang pangalan mo. So huwag niyo sanang isipin na naninira ako. Ito ay awareness at katotohanan. Dito tayo magsimula sa Katolik. No? So alam niyo naman sa Katolik 10% to 20% lamang ang mga taong nananalig kay Kristo. Sa kanilang doktrina, nasa 10 to 20% lamang ang kanilang paniniwala kay Kristo. 80% nandoon kay Maria at sa mga Diyos-Diyosan ng mga rebulto. So, paano mo paglingkuran si Kristo kasabay ng paglingkod nyo o parangal nyo doon sa mga santo at kamaria? Yang mga taong yan, dati tao lamang yan na palakad-lakad dito sa mundong ito. Ngayon, sinasamba na nila. So, klaro po yun. Ang mga taong nananalig kay Maria, kay sa mga santo, ito yung mga taong ito na iniisip nila na ang kaligtasan nasa kanila. At minsan, binililigaw nila ang kanilang mga isipan at mga sarili na sinabi nila, magdasal tayo kay Maria. Tapos si Maria na makikiusap doon sa anak. Kalukuhan po yun. No? So, kanino or saan nyo nababasa yung ganyang paniniwala? So, saan nyo nababasa yan? Kasi sabi na, walang ina na hindi maawa sa kanyang anak. Baga, baliktad. Walang anak na hindi maawa sa pakiusap ng isang ina. So, doon tayo direkta sa ina na manalangin. Tapos yung ina na siyang dadirekta doon sa anak upang tayo ay patawarin sa ating kasalanan. Sa Biblia, wala kang mababasa niyan. Kung saan nyo man napulot ang doktrinang yan, that is demonic. Pag ang mga doktrina na natatanggap nyo, hindi biblical, galing yan kay Satanas. At ito yung pinapaniwala ng relihiyon na ito sa mga tao. Kaya sinasabi ko, you cannot serve Christ and demons through Maria and saints, sa mga santo, na mga rebulto. You cannot do that. Subukan nyo, pagdating ng panahon, marami ng mga taong sumubok niyan, dire-diretso sa impyerno. Huwag nyong idagdag ang inyong sarili. Dito tayo sa Muslim. No? So, ang Muslim kasi, kumbaga parang pinopromote nila yung hate, violence, and terrorism, and lust. No? So, siguro may ilan na gusto ng kapayapaan. Mostly talaga sa kanila, violence and terrorism. Especially dito sa Middle East, dito sa Mindanao. So, hindi lang sa Mindanao, kundi sa atin sa Pilipinas. Di ba? So, huwag nyo sanang isipin na sinisiraan ko. Ang para sa kanila kasi, gagawa sila ng, pumatay sila ng isang tao, masyado silang matapang, mataas sila sa kanilang mga sarili. Gusto kong malaman nyo na ang taong magpataas sa kanyang sarili, ibababa ng Panginoon. Kung pinopromote nyo yung hatred, violence and terrorism and lust, diri-diritso kayo sa impyerno. So kung yung mga sinusunod nyo o pinapaniwalaan nyo, based yan sa Quran, yung Quran na yan, galit yan kay Satanas. Demonic yung libro na yan. Walang ibang libro na paniwalaan nyo, ang Biblia lamang. Bakit ko sinasabi ng lust? Siyempre, kailangan makapatay ka. So ganito, ganyan. Upang matanggap mo yung 72 virgin na pinapangako ni Allah, which is Lucifer. So, doon sa langit, mababasa mo ba dyan sa Biblia? Ang Diyos mismo ang nagsabi doon sa langit. Wala nang taong mag-aasawa doon sa langit dahil matulad na sila sa mga anghel ng Diyos. Pero, bakit pinopromote nila na may 72 virgin? So gagawa pa rin sila ng immorality doon sa langit. That is demonic doctrine. Kalukuhan po yun. So nililigaw ninyo ang inyong mga sarili. Billions of people around the world ang nililigaw ng kanitong religion.
So mamamatay kayo, maimpyerno kayo pagdating yan kung hindi nyo itigil ang ganyang mga paniniwala ninyo. Mga doktrinang baliktad, balik. So huwag nyo sanang isipin na ako ang nagsabi nito, kundi based po sa mga nakasulat sa Biblia ang mga pangaral pong ito. No, so isipin nyo po ng mabuti. Last, nako. Yan pa naman yung mga bagay na pinakaayaw ng Panginoon, yung lust. Pinopromote nyo yung lust kasi gawa kayo ng mga immorality doon sa langit. Ano yan? Impyerno. Gagawa kayo ng immorality, doon kayo sa impyerno. Yung langit na iniisip nyo na Allah, si Lucifer, doon yan sa impyerno. Yung mga doktrina na binigay niya sa inyo, puro kasinungalingan, kasi si Satanas, father of lies, so doon kayo mananatili sa impyerno, kasama ng inyong ama na si Lucifer, Satanas. No, so mag-ingat kayo sa inyong mga tinatanggap or mga doktrina pinapaniwalaan. So dito tayo sa Iglesia ni Cristo or INC, no? Judaism, Jehovah's Witness, etc. Siguro may pagkakaiba ito pero pareho lang talaga to sila ng paniniwala. So they reject Christ, no? So hindi nila tinatanggap si Kristo kasi nga mas pina-priority nila nga direkta sila sa Ama. Si Kristo na mismo ang nagsabi na walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Klarong-klaro po yun. Mahirap ba intindihin yung salita na yun? Every time na maririnig nila ang pangalan ni Kristo, nagagalit sila. Kasi nga ayaw nila kay Kristo, ayaw nila tanggapin ang salita ni Kristo. Ganito ang mga taong anti-Christ. Alam nyo kasi, sa noong unang panahon, ayon sa Biblia, before Christ, yung pananampalatayan nila at mananalig nila sa direkta sa Ama, totoo yun, ayos yun, yun yung tama. Before Christ, sa panahon ni Moises, sa panahon ng mga propeta, sa Old Testament. Tama yun. Direkta tayo sa Ama. Kilalang kilala nila sa Ama. So sa ganun pananampalataya nila ay banal yun. Kasi nga, doon sa kasulatan, nakasulat talaga yan doon, no, na no other gods except me, except sa akin. Yan sinabi noon. Walang nauna at walang susunod pa. Pero nung bumaba mismo ang Panginoon sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo dito sa lupa, wala nang tao na maglilingkod sa Diyos direkta sa Ama kung hindi dadaan na kay Kristo. Kung direkta ka sa Ama at hindi ka dadaan kay Kristo, maliligaw ka. Kasi nga, meron nang binibigay ang Diyos na hagdanan, tulay at daan. Si Kristo. Siya na yung nagiging instrumento natin upang may daanan na tayo. Meron na tayong hagdan para makapunta tayo doon sa Ama. Sa pamamagitan ni Kristo. Paano ka makakapunta doon sa Ama kung hindi ka dadaan sa hagdan? Ano gagamitin mo? Parachute? Aeroplano? Wala. So, nililigaw kayo sa inyong mga pananampalataya. So mag-ingat po kayo sa inyong mga tinatanggap. Si Kristo na ang klaro na nagsabi, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So itong mga taong ito na hindi naniniwala kay Kristo, direkta sa Ama, anong sabi ni Kristo? Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So nangangahulugan, walang kabuluhan ang inyong pagsamba. Walang kabuluhan ang inyong paglilingkod direkta sa Diyos kung hindi kayo didirekta sa dadaan, kung hindi kayo dadaan kay Kristo Jesus. Malalaglag kayo pag ganun ang ginagawa ninyo. Hindi ako nagsabi niyan, kundi yan mismo ang sinasabi sa Biblia. So, klarong-klaro po ang nakasulat. So, kung hindi kayo mamumuhay sa mga salita sa Biblia, sa nakasulat ito sa Biblia, at gagawa kayo ng sarili niyong daan, malalaglag kayo. Ang naghihintay sa inyo kaparusahan. Kung hindi kayo gigising. Kasi nga, yung mga ginagawa ninyo, pagsuwayan sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na inyong pinaglingkuran ay itong manalig kayo sa anak na pinadala ng Diyos Ama. Manalig kayo sa Kanya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo makadirekta doon kung hindi kayo dadaan kay Kristo. Si Kristo na mismo nagsasabi, ako ang pintuan ng buhay. Ang bread of life, the way, the life and the truth, the life and the resurrection, at iba pa, dalan.
Hindi kayo makakadirikta doon kung hindi kayo dadaan kay Kristo. Nililin lang kayo ng inyong religion na kontrolado ni Satanas. Kung hindi si Kristo ang sentro sa inyong pagsamba o sa inyong religion, tatahak kayo patungo sa kapahamakan. No, patahak talaga kayo patungo doon sa apoy pag hindi si Kristo ang sentro sa inyong pagsamba. Walang kabuluhan ng inyong pagsamba, yung pagod nyo every ganito service nyo, walang kabuluhan at nasasayang lamang ang inyong panahon. Kasi nga, hindi kayo makakarating sa Ama. Kasi nga, nire-reject nyo si Kristo. Yan ang mangyayari. No, so mag-ingat po kayo. No? So hanggang dito na lang and God bless everyone.